Hello! What's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video tutorial natin ngayon mga maestro ay tungkol sa kung paano ba natin ma-activate ang ating Land Bank iAccess online. Kabilang sa mga ito ay ang fund transfer, updating of mobile number, updating of email address. So wag na natin patagalin pa. Tara, umpisa na natin! Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. So may bago nga pong update ang ating Land Bank. So dito po sa update na to ay pwede na po nating ma-activate ang ilan sa mga features ng ating iAccess through online at hindi na po natin kailangan pang pumunta sa mga Land Bank branches nationwide. So ito po ay ma-activate na through online lamang. Kabilang po sa mga ito ay ang fund transfer. So napakahalaga po nito. No, yung ating fund transfer, ibig sabihin pwede na tayong mag-transfer ng ating fund, ng ating pera sa ibang bangko or pwedeng sa GCash, sa Paymaya, no, sa PayPal and everything. No, so hindi na tayo mahihirapan, no? Kasi before kasi hindi ito activated, di ba? And then we also have the updating of mobile number. Halimbawa, di ba? Pag nagkakamali tayo ng password or pag nag-open tayo ng ating mobile app ng ating Land Bank iAccess, ay hinihingan tayo ng OTP, no? So dito pinapadala sa ating mobile number. What if nagpalit na kayo ng phone number, di ba? So, paano nyo matatanggap yung OTP? So, palang mobile number. And then, syempre, itong pangatlo, yung email address naman. Steps kung paano ba natin ma-accomplish yung ating iAccess online activation. Alright. So, ito po ay 4 steps lamang. No? So, napakadali lang po mga ka-maestro. So, isa-isay natin ngayon yung 4 steps na yun. Okay. So, first step is you're going to download the iAccess enrollment form at https://www.lbpiaccess.com. So yan, pupunta po kayo dito sa iAccess.com, then doon nyo i-click or i-download yung enrollment form. But don't worry ka maestro kasi dito sa video natin ay ilalagay ko na po ang ating enrollment form. So hindi nyo na kailangan pong pumunta rito, no? So just click the link na ilalagay ko po sa ating video description and then andun na po yung enrollment form. So i-download nyo na lamang. Okay? So, after nyo ma-download yung form, the step 2 is to fill out the form with your correct account information. Alright. So, pipill upan lamang po natin yung form. So, alright. So, nandito yung ating form ka maestro, yung ating iAccess enrollment form. So, ilalagay ko po yung link ng ating soft copy diyan po sa ating video description. Nasa baba po ng ating video. So, free nyo po siyang mada-download dyan. And then, ipiprint nyo po siya. And then after nyo po siyang ma-print, pipill upan nyo po ito. Pwede nyo pong handwritten lang, so wala pong problema doon. Okay? So ang pinakauna po ito, servicing branch. So huwag nyo pong kakalimutan kung saang branch po kayo malapit or kung saang branch po kayo nag-withdraw ng iyong ATM. So doon po kayo, yun po yung ilalagay nyo dito sa part na to. Huwag nyo pong kakalimutan yan. And then of course the date, kung kailan nyo in-accomplish yung form. And then dito po, request for. Then, lagyan nyo po ng check yung fund transfer under phone access enrollment. Checkan nyo po ito, fund transfer, bills payment. And then, dito rin po, lalagyan nyo rin po ng check yung fund transfer and or bills payment under ng iAccess enrollment. And then, checkan nyo rin po yung updating of profile. Okay, para ma-update po yung profile nyo dito na ilalagay mamaya. So, katulad ng mobile number, so, ma-update po siya dito. Okay? So, yan. So, then, pipilapan nyo na ito. Part A, account and contact information. So, account name. Siyempre, yung account nyo po. Kung ano yun nandun sa inyong ATM. Then, birth date.
Mother's full maiden name, dito po ilalagay, and then spouse name or full name kung meron, kung wala, NA. Home address, yung recent address nyo na ginagamit. Then province, email address, so napakalaga po ng email address, and then yung alternate email address din, napakalaga rin po yan. Kailangan yung active po na email ang ginagamit ninyo para mabilis nyo pong malalaman kung may mga updates po, no? And then business name, ayan, business address, TIN number, your TIN number, civil status, gender, country, telephone number, and ito po yung mobile number na latest nyo, na bago, yun yung sinasabi ko kanina. So ito na po yung chance nyo para mabago yung inyong mobile number. Then telephone number kung meron, kung wala, no, NA, fax number din, NA. Okay? Then dito po tayo sa part B. Ano po ba yung part B natin? Ito. Accounts to be enrolled in the desired services, put check mark which is applicable. So dito po syempre ang inyong account number na makikita po sa inyong mga ATM. Ayan po, no? Diyan nyo po ilalagay yung account number nyo, and then checkan nyo po itong phone access, checkan nyo lamang po yan, and then I-access, checkan nyo rin po. And then account type, so ilalagay nyo po I kung individual and J naman for joint. Okay? And then dito naman po, so 0 po ang ilalagay nyo kung individual sa part na to. And then, checkan nyo po ito, fund transfer, checkan nyo lamang po yan. Destination, checkan nyo po yan. And then yung bills payment, checkan nyo rin po yan. Alright. And then, dito po kung wala naman lagay nyo ramon po ng nothing follows. Dito sa space na to, nothing follows nyo na po yan kung wala na kayong ilalagay. Then, third part C. Dito naman po ay third-party destination accounts. Maximum of 5 accounts only. So, pwede nyo pong ilagay dito yung account number ng asawa mo kung meron, account number ng anak mo kung meron, silang land bank account. No, pero kung wala naman, kung okay lang naman, leave nyo lang yan. Alright. Then sa part D naman, bills payment, merchant for I-access and phone access. Dito po, pwede nyo rin po siyang i-leave blank kung wala naman po kayong ilalagay. Pero kung meron po kayong GCash, pwede nyo po siyang ilagay dito. Meron kayong GCash or Paymaya. So, pwede nyo po siyang ilagay dito. For example, sa merchant agency GCash, lalagay nyo dito is GCash. And then dito naman po, subscriber's name, pangalan mo. No? Kung ano yung nakapangalan dun sa GCash mo. And then dito naman, reference number, yung number na ginagamit mo dun sa iyong GCash. Okay? So, pwede po yan. And then, ayan. So, dito naman po, ayan, nakalagay dito, please indicate not applicable or NA for fields with no applicable data. And then, dito naman po, signature over printed name. Ayan. So, wag nyo pong kakalimutan yan. And then, ito po ay, ayan, ito po ay 4 copies. Ayan. Baka makalimutan nyo po, baka first part lang yung iyong matingnan. Babas, pwede nyo rin pong basahin yan. No? Pero kung sobrang haba niyan, okay lang naman na skip nyo na. And then, ito po ang pinakadulo niya. So, huwag niyo pong kakalimutan. Signature over printed name, dalawa po yan. Okay? Kasi pag nakalimutan po yan, diba, na-miss nyo yan, hindi po yung honor ng land bank yan. Alright? So, pag na-accomplish nyo na po itong form na to, no? Pag na-accomplish nyo na yan, ka-maestro, ayan, punta na tayo sa ating third step. Alright? So, ulitin ko ka-maestro, itong ating form ay meron tayong soft copy. Nandyan po sa ating description ng video ang link para ma-download nyo po yan. Okay. So, tapos na tayo dito sa ating form. Kunyari, tapos na. Napilapan nyo na lahat-lahat. Na-double check nyo na. So, punta na tayo sa step 3. Ano ba yung ating step? Okay. So, ang ating step 3, mga kamaestro, ay you're going to submit a scanned copy or a clear photo of the accomplished and signed form together with at least one valid ID to your servicing branch email address. Alright. So, malinaw po yung kamaestro. Pwede nyong i-scan. Kung mayroon kayong scanner, or kung mayroon kayong malapit na computer shop, pwede nyo siyang i-scan para mas maganda. Or kung wala naman kayong available na printer na may scanner or available na computer shop na malapit sa bahay ninyo para hindi na kayo lumayo, pwede naman po picture lang gamit ang inyong mga mobile phones. Basta siguraduhin lamang po na clear ang picture at nakikita po lahat ng information. Especially po yung mga basic information natin. So, siguraduhin lamang po natin na clear yon. Kasi pag hindi po yun clear, baka hindi po i-honor ng land bank. And then, kasabay po nun is yung picture din or scanned copy din ng inyong one valid ID. Alright? So, yung ating pong one valid ID ay mga government issued ID, PRC, TIN, and then yung mga PhilHealth, Pag-ibig, yan, GSIS, yan po yung mga sample ng ating mga voters ID. Ayan, sample ng mga
valid IDs na pwede nating i-attach dito sa ating iAccess enrollment form. Okay. And then, isasend nyo po yan sa inyong branch email address. Okay? So, paano nyo po ba malalaman ang inyong branch email address? Okay, so yan po yung ituturo ko sa inyo ngayon so na next na gagawin natin. Okay? But don't worry, kung hindi nyo man makita ang inyong branch email address ay tuturo ko mamaya, pwede nyo naman tawagan ang inyong mga land bank na malapit sa inyo, and then pwede nyo pong tanungin sila kung ano ang kanilang mga email address para doon nyo ipadala ang inyong mga scanned copy or photo copy or mga photos ng inyong mga requirements para ma-activate ang inyong iAccess. Alright. So, tuturo ko sa inyo ngayon ka-maestro kung paano ba natin malalaman ang email address ng ating mga land bank branches sa buong Pilipinas. Okay, so para malaman po natin yung mga address or yung mga email address ng ating mga nearest land bank branches sa ating lugar, pupunta po tayo dito sa landbank.com. So, www.landbank.com. And then, punta pa kayo dito sa Find Us. Okay? By the way, ilalagay ko rin po ang link nito dyan sa ating video description para i-click nyo na lang po mamaya. Alright. So, punta po kayo dito sa Find Us. And then after po ng Find Us, punta po kayo dyan sa ilalim yan. Scroll down nyo lang po yan. Ayan, nandito po yung map natin. Pero pag hindi po siya gumagana, ayan, nakalagay dito, this page can't load Google Maps correctly. So, dito po tayo pupunta sa part na to. So, type in nyo lamang browse by branches. And then, type nyo kung anong province kayo. So, halimbawa ako ay Cavite. So, ilalagay ko lamang po dyan, Cavite. Ayan. And then, dito naman po tayo sa available cities or town sa inyong lugar na mayroong land bank branch. So, dahil ako ay Cavite City. Ayan. And then, ayan. So, pag nalagay nyo na po dito yung inyong Cavite City, yung inyong city or town, click nyo po yan dito. Makikita nyo na po siya dyan. Lalabas naman dito. Ayan. Click nyo po yan. And then, dito nyo po makikita ang email address ng iyong land bank branch na hinahanap. Ayan, so dito po ka-maestro yung ating email address. So dito nyo po isa-send, i-copy-paste nyo po yan. Punta po kayo sa inyong mga Gmail account. Copy-paste nyo po ito and then i-attach nyo po dun yung file na na-scan natin, yung ating enrollment iAccess form and then yung valid ID. So dun nyo po isa-send yung scan copy or photo dito po sa email address na to. So, ulitin ko po. Punta kayo dito sa browse by branches and then type nyo po yung province and then yung specific na town or city. And then, kapag na-type nyo na yung town or city, punta po kayo dito sa Google Map. Ayan, sa may bandang left side. And then, i-click nyo naman po itong part na to. Kung ano yung town nyo or city nyo. Lalabas na po dyan yung kanilang email address and then yung contact number. So, by the way, ang kailangan lang naman natin dito is the email address. Okay? By the way, mga ka-maestro, ilalagay ko rin po ang ating mga ilalagay ko rin po sa ating description ng ating video itong soft copy nito para if ever hindi nyo mahanap yung ating tawag dito, hindi nyo mahanap yung email address nyo doon sa pinakita ko kanina, pwede nyo pong hanapin dito yung mga branches or branch ng inyong land bank. And then, pwede nyo po siya lang tawagan or pwede nyo rin naman makita dito yung kanilang mga email address. Ayan, yung iba po mayroon nakalagay na email address. Ayan. So, ito po. Yung iba kasi wala. No? So, kung walang email address, tatawagan nyo po sila at tatanong nyo kung ano yung kanilang email address. Pero yung iba naman ay meron. Okay? So, nakalagay din po doon dyan para hindi na kayo mahirapan pang mag-search. No, if ever man. Alright. Now, proceed na tayo sa ating step 4. So, yung ating step 4 ka-maestro is, ayan, the branch will validate and process your request. So, ang time frame po niyan, ka-maestro, depende sa branch ninyo. So, usually, ang pinakamabilis nito siguro, I think, mga 2 days. No? Mga 2 days. Pinakamabilis po yun, no? Pero nakadepende pa rin sa branch nyo. Pwedeng umabot siya ng 1 week. So, depende po. Wala siyang specific na time. No? But, as early as 2 days, may mga case po kasing gano'n, 2 days, nakukuha na nila. So, paano mo ba malalaman na activated na ang inyong iAccess? So, syempre, yung fund transfer especially.
So, syempre, pupunta ka sa iyong iAccess account. Okay, and then, syempre, mag-mail din sa inyo ang landmark. Kaya nga nilagay mo doon yung iyong email address. So, magbibigay sila ng email, and then, pag nag-email na sila, i-check nyo na sa inyong iAccess account. Okay? Yung fund transfer kung available na. And then, check mo rin kung nabago na yung mobile number, kung nagbago ka ng mobile number, as well as your email address kung nagbago ka ng email address. So, dito na tayo nagtatapos mga kamaestro. Sana mayroon kayong mga nakuha ang informasyon. And then, syempre, kung nagustuhan nyo yung ating video, ang ating tutorial video, huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At syempre, i-click nyo na rin ang notification bell or hit nyo ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. So maraming salamat po muli. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!